Hello Kalapangas, welcome back again to my YouTube channel. And today, I just want to show you about last time kung saan nagbakasyon ako with my little sister and my uncle. Siyempre, may nabudol din kami na sumama at yun ay yung jowa ng kapatid ko. Ako pala nabudol kasi na-short daw sila sa pamasahe. After a long ride, from Tejero ay dumating na rin kami sa Lucena. At sa sobrang tagal ng biyahe, inabot na rin kami na umaga. Alas 8 pasado na at ang dami ko namin sa lugar na to. Una sa lahat ay ang kulitin ng bunso kong nantsalan na kapatid. Medyo iwas nga siya sa akin kasi takot siya sa camera. Siyempre, sa tao din. Pero ewan ko ba, bakit napakamahiyain nila may mukha naman sila. Utsyok pasilip naman ng malaki din Richard na smile dyan. 1, 2, 3. O diba may padimpul pa? San ka pa? Tapos after ko mapangiti siya, nakapagdaldalan muna ako sa mga kapatid ko. Yes, hindi mawawala ang kwentong barbero. Pinag-uusapan lang naman namin kung ano ipapangalan sa first baby ng ate ko. Pero teka, walang kaalam-alam ang pinsan ko na tinutuon ko siya ng camera habang natutulog. Kasi napansin ko na ang sarap ng pwesto niya. Sigurado ako mahimbing ang tulog niya kasi napakalamig ng simoy ng hangin kahit katanghali ang tapat. Maya-maya pa ay dumating ang maladyo sa kanyang anak. Si JM noon, Jamaica na ngayon. Well, na-amaze ako sa ganda niya kasi nga akala mong natural talaga. Pero alam mo ba na proud ako sa kanya? Kung hindi mo pa alam, pues ngayon alam mo na. Siyempre, bilang first timer ng jowa ng kapatid ko dito, pakiramdam ko na yun ang panisya kay mama. Ble! Ito nga pala ang napakakulit kong pamangkin. Ang nag-iisa namin ni Starling. Kahit ang lagkit-lagkit ko na ay ang kulit niya at pilit siyang bumababa. Siyempre, as usual na makikita niya ako, ito ang ginagawa niya. Walang iba kundi ang bumaba at manghinutong sa akin. Hindi lang naman sa akin, pati kay Papa. Ewan ko ba kung bakit parang ugo siya, baboy naman ng ama. Joke! Pagmasdan nyo mabuti guys, kung anong ginagawa niya sa nipple ko. Hindi lang isa, kundi dalawang kamay yung ginagamit niya. Lupit diba? Multitasking yan. Ulo, hindi pa hinog yung dede ko. Pinipiga-piga mo. Napakakulit talaga. Buti na lang cute ka. Ay. Makalipas ang ilang oras ay nag-aalisan na kami sa pwesto namin. Pero ang ate kong buntis ay di pa rin nagpatinag sa init ng panahon. Nililibang niya lang ang sarili niya dahil mamaya daw ay tutulog na rin siya. Pero nagulat siya na makita niya ako kaya tawan-tawa siya. Sa sobrang init nga pala dito sa Pinas ay nag-decide kami na maligo ng ilog. Kasama ang mga alalay ko. Joke, ang future bayaw ko pala at saka ang dalawang pinsan ko. Ang hindi ko alam bukod pala sa kanila ay may iba pa rin palang kami kasama at yun ay mga kapatid ko. At ito nga pala ang kuya kong baboy damo. Sorry nga pala sa pagdudog show ko. For vlog only lang to. Sa ngayon ay pangalawang paliguan na to pinuntahan namin kasi doon sa unang paliguan ay minauna na pala sa amin na maliligo din. Pero sa pangalawang paliguan na to ay may naliligo pa rin. Siyempre bilang kabataan ay double purpose na rin. Naliligo habang nakikipag-date o kaya naliligo habang nagiinuman. Nagulat ako kasi ang ilan dito ay kapatid pala ng tropa ko. Hala, lagot, sumbong ko kayo. Sa sobrang ganda nga pala dito ay tsaking dadayo-dayuhin ito ng mga tao. Hindi sa pagyayabang pero totoo talaga to. May kuwebo pa nga ito at pinaglalaroan ko noon. Mukhang nadismaya ang ilang kong kasama. Pero wala kami magagawa kundi tanggapin na lang kasi may nauna na. Ganun talaga, parang panliligaw lang yan eh. Pag may nauna, may pangalawa. Pero balik tayo sa usapan. Ala ay kami nga pala yung nagpatuloy na sa aming paglalakbay. Dahil umaasa din kami na sa pangatlong pupuntahan namin ay wala na kami gagaw sa paliguan. Dahil sa sobrang tarik nito ay gugustuhin mo na lang bumalik pababa. Pag tinignan mo kasi siya ng malayuan ay tsak talaga na malulula ka. Pero sulit kasi napakalamig ng tubig at sa sobrang taas ay mamamangha ka talaga sa overlooking niya. Dahil lawili na nga ako ay napag-iwanan na ako ng mga kasama ko. Let's go! Oh! Ah! Pangsarap guys!
pinagpawisan na ako at napulit na rin ang short ko. Huwag nyo nang i-zoom in kasi baka makita nyo ang katinginan. Pero pagdating namin ay nakita naman namin na medyo madumi. Medyo lang naman kasi hindi naman siya dumi na basura kundi dumi ng kalikasan talaga. At nang makarating na kami sa aming last destination ay naisipan ko agad tumalon para maibsan ang init sa aking katawan. Parang bumalik tuloy ako sa pagkabata ko. At dati kahit walang jowa o cellphone masayang masaya na ako basta ganito yung banding ko. Sa totoo lang ay malinaw dito, sa cellphone ko lang medyo lumabo. Hindi pa man nakakaligo ang kuya ko ay pakiramdam ko ay nakaligo ko ba siya maraming tubig. At this time, ito na yung moment para maligo at maligo na at maligo na kami. Anli naman yung tubig kaya dapat anliligo rin tayo. After namin maligo ay nagutom na kami. Buti na lang ay pinagsungkit kami ng pinsan ko ng buko. Nabalitaan niya siguro kung gaano kamahal ang buko dito sa Cavite. At dito nga pala ay may nalala akong bugtong. Sinadako sini, lumabas ang ihi. At ang sagot ay buko. Kasi buko din ang sagot sa kagutuman namin at saka sa uhaw namin. For today's video ay masipag nga pala ang kuya ko. Pero mas masipag ako dahil vlog ko to, kakain lang ako. Ang sarap talagang maging buhay probinsyano. Pero mas masarap at masaya kung sasamahan niyo ulit ako sa susunod na vlog ko. Kaya maraming salamat mga kalapangga. Susunod na panunood at pakikinig ulit.